Hala, si Charlie and Chino nahulog mula dun sa kanilang bagong hammock. Kanina pa ako kinukulit ng twins na buuin na itong kanilang hammock. Medyo mabigat nga kaya sabi ko antayin namin yung kanilang daddy. Kaso excited talaga kaya ayan nilagay ko na dun sa garden. Parang madali lang naman tong i-assemble so sinimulan ko na. Habang nag-a-assemble ako dito ang dalawang bata, aba talagang nakabantay. Excited na silang sumakay dito sa hammock. Actually, matagal ko na tong nabili. Kaso diba nilinis ko pa kasi tong garden. And sakto ngayon ang ganda ng araw. Kapag ganito yung weather, tuwang-tuwa na talaga kami. Mukhang ang init-init, pero yung hangin malamig pa din. Not complaining kasi ito yung gusto naming weather dito sa UK. Inalis ko na muna yung bubble wrap dun sa bawat part. Binibilisan ko na din kasi yung mga boss ko, ayan, mga nag-aantay. Na para bang meron akong supervisor dito sa gilid. Dito na din kasi namin ipwepesto itong swing. Hammock daw pala, sabi ni Charlie and Chino. Natatawa ko kasi tinatawag ko tong swing nung una. Tapos sabi ng twins, it's not a swing, it's a hammock. Sabi ko, duyan na lamang. Anyway, tara, mag-start na nga tayong mag-assemble. Super dali lang kasi ito yung parang kiniklik lang siya. O wala nang turni-turnilyo. Diba? Sana lahat ng furniture ganito. And mukha naman talaga siyang good quality din. Tamang-tama dito sa dalawang bata. At isa pa, meron tong lagayan ng drinks dun sa gilid. O diba? Maganda talaga ditong tumambay. After ko ma-assemble yung stand, ito naman yung mismong hammock. And grabe, ang laki pala talaga nitong hammock na to. Diba? Parang kasya kaming apat dito. And super dali din kasi sasabit lang siya dun sa chain. Kaso dito pa nga ako natagalan. Nagkabali-baliktad yung hammock. And nalito nga ako kung alin ba yung ibabaw at alin yung ilalim. Yun pala kasi, meron na din tong kasamang unan. Kaso nung hinigil ako para dun sa kabilang gilid, ayan, umikot siya. Kaya nakailang try pa ako dito bago maayos yung sabit. Yun din pala kasi, baliktad yung kabit ng unan. And finally, ito na nga mukhang tama na naman siya. Nakaabang na nga ang dalawang bata dito sa gilid. At sasampa na kaagad. Mahilig kasi talaga sila sa mga duyan. Kahit dun sa bahay namin sa Pilipinas, meron silang duyan dun sa rooftop. Dun din sila laging nakatambay. Lagi pang nakakatulog doon. So siguro, na-miss din nila. Tinago ko na din muna itong mga box para hindi makalat. At si Charlie and Chino, tingnan mo naman, relax na. Nag-request pa nga na kunin ko yung kanyang unan. Ito yung una na hindi siya nakakatulog kapag wala yan. May isang corner yung una na to na lagi niyang hawak-hawak. Kaya tingnan nyo, hinahanap niya talaga kung alin yun. Nag-request pa nga din ng kumot. At ayan, super happy na silang dalawa. Yun nga lang, nadagdagan yung trabaho ko. Gusto pa nga siniswing silang dalawa. Diba? Parang meron ako ditong dalawang senyorito. Yaya ata talaga ako ng twins. Gets ko naman sila kasi ang sarap nga ditong tumambay. Tingnan nyo naman, nasa ilalim kayo ng malaking puno. And mahangin talaga dito. Sulitin na magandang weather sa UK dahil babalik na naman kami sa tag-ulan. And pati na rin sa snow. Dumating nga din ang kanilang daddy at ayan, chinek nga silang dalawa. At sabi ko, tuwang-tuwa nga yung dalawang dinosaur. Parang gusto na nga din ditong matulog. Maya-maya si Charlie bumaba siya para kunin yung mga sweets. Ito yung mga nakuha nila nung Easter Sunday. At gusto pa nga mag-food trip sa duyan. Pati itong si Chino, ayan, namili na ng sweets. Ang dami-dami na nung sweets pero nag-aagawan pa din. Dapat lang sa hammock na to, magaling kang mag-balance. Nahulog kaming tatlo once tapos ang twins, ayan, nahulog din silang dalawa.